Nagluto ako ng Bicol Express para sa pananghalian namin at ginuus ko na yung mga na-harvest naming pipino. Magandang araw mga mare, ngayong araw nga ay magluluto ako ng pananghalian namin pero mag-harvest muna tayo. Bicol Express nga ang ating menu for today kaya ayan at nag-harvest na ako ng mga sili. Pumitas na rin pala ako ng mga okra kasi kung papalakihin ko pa to ay baka hindi na namin makain. Kada akit ko pala dito sa rooftop garden, madalas ako nagpupruning o nagbabawas ng mga dahon. Nakakatulong din kasi yan para magbulaklak or magbunga yung mga tanim ko. Mukhang kailangan ko na nga ulit magtanim ng bago kasi namatay na itong mga ibang tanim ko. Sa totoo lang, trial and error talaga itong pag-garden ko kasi first time ko mag-alaga ng mga ganito. 5 buwan na simula nung ginawa kong garden itong rooftop namin at masasabi kong marami pa akong kailangan matutunan. Hindi siya madali kasi wala naman akong experience at alam dito. Pero sobrang fulfilling kasi nabubuhay sila kahit papaano. Ayan nga at sinabay ko na rin ang pagtatanim itong mga mustasa. Namitas na rin ako ng kangkong para ipakain sa mga alaga naming manok. Bata pa tong mga to at Chinese kangkong nga pala ang tawag dito kaya medyo maliliit yung dahon. Good morning nga pala sa aking mga alagang manok na hindi ko kayang kainin. Magutom na ako lahat-lahat pero hindi ko sila kayang kainin. Nakikita nyo ba yung pinaka-late dyan at naiibang kulay? Yan si Nuggets, ang pinakamatanda sa kanila. Siya pa lang yung nangingitlog sa kanila at sana soon lahat na sila. Bumaba na rin ako mga mare para makapagluto na ng aming pananghalian. Dito na nga ulit ako magkukusina sa loob ng bahay kasi sobrang nai-stress na ako sa labas. Napakarami kasing tulo ng tubig kapag umuulan tapos nasira pa yung cabinet ko dahil napasukan ng tubig. Pagpasensyahan nyo na nga muna itong kusina dahil hindi pa tapos yung pag-aayos ko at maglalagay pa kami dyan ng mga cabinet at magpipintura pa. Ngayon naman ay magjujuice muna ako dahil napakarami kong napitas na pipino nung nakaraan. Inislice ko lang ito ng maliliit para magkasya doon sa juicer. Kung hindi nga rin kayo mahilig kumain ng mga gulay o kaya ibang prutas, maganda itong pagjujuice para kahit papaano meron pa rin tayong nai-intake na mga healthy. Natuyo na nga rin pala itong pinapakuluan kong baboy kaya ginisa ko na sa bawang, sibuyas at luya. Sinama ko na rin pala sa pagigisa itong kalahating siling green para medyo maanghang siya. Sinama ko na rin sa gisa itong bagoong alamang at bigla nga ako nag-crave sa binagoong. Pero ayan, tinuloy ko na siya at naglagay na ako nitong kokomama at tubig para pakuluan to. At habang hinihintay nga kumulo yung ulam, dito naman tayo sa kabila para makapag-juice na. Ito nga pala yung juicer na gamit ko at medyo matagal na to sa akin kaya subok ko na. Ang ganda nga ng design nito at very aesthetic. Sobrang dali lang din niyang gamitin tapos meron ng kasamang pangsalo ng juice at pop. Sa juice recipe nga pala na ito, cucumber, apple at lemon pala yung gagamitin ko. Hanggang ngayon na-amaze pa rin ako pag ginagamit ko to kasi sobrang satisfying niya panoorin. Ganyan nga karami yung nakuha kong juice kaya nilipat ko na dito sa lagayan. Ang tansya ko nga ay nasa 2 liters mahigit yung nakuha nating juice. Pagkatapos ko nga pala mag-juice ay naluto na rin tong ulam namin kaya pwede na tayong mananghalian.